1 to 2 says, praise the Lord, praise God in His sanctuary, praise Him in His mighty heaven, praise Him for His acts of power, praise Him for His surpassing greatness, that every tongue shall confess the greatness of our Lord Jesus Christ. Hey, hallelujah! Hey, 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 hey! Let everything that has breath praise the Lord, Praise the Lord. praise the Lord, Praise the Lord. let everything that has breath praise the Lord, Praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. I praise in the valley, praise on the mountain. I praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I praise when outnumbered, praise when surrounded. 'Cause praise is the waters my enemies drowning. As long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I feel it, I praise when I don't. Yes, Jesus. I praise 'cause I know You're still in control. 'Cause my praise is my weapon. It's more than a sound. My praise is a shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, hallelujah. Oh, let's pour our praise to our great God. We sing our praise 'cause You're sovereign, praise 'cause You reign, praise 'cause You rose and defeated the grave. I praise 'cause You're faithful, praise 'cause You're true, praise 'cause there's nobody greater than You. I praise 'cause You're sovereign, praise 'cause You reign, praise 'cause You rose and defeated the grave. I praise 'cause You're faithful, praise 'cause You're true, praise 'cause there's nobody greater than You. Praise the Lord, oh my soul. We sing praise. Praise the Lord, oh my soul. Sing it out, sing it out, sing it out. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, hallelujah. You are my joy. In every season, You give me light. You shine through the darkness. You are my light. My death You defeated. You give me new life. You've taken my sorrow. My joy is in Christ. 'Cause when I'm with You, 'cause when I'm with You, I come alive. My days full of color. I dance
Your grace was secure. In you I'm victorious, yeah. My future's secure. 'Cause when I'm with you, I come alive. My day's full of color. I dance through the night. When I see you move, I follow your lead. My eyes are on you, and yours sing it out. 'Cause when I'm with you, I come alive. My day's full of color. I dance through the night. When I see you move, I follow your lead. My eyes are on you, yours are on me. We sing. You give me joy. You give me joy. Oh, you give me joy. You give me joy. Oh, you give me joy. Overflowing, overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing. Overflowing, overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Let's sing it out. Overflowing, overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is
ako'y naglalaho, ako ay kakapit sa iyo, sa yakap mo, oh Diyos. Mayabang puso ang nais ko, laging magmumula sa'yo, magtitiwala sa'yo, O Panginoon. Ikaw ang sandigan sa habang panahon, magtitiwala sa'yo, O Panginoon. Kailangan ko, ikaw ang kailangan sa habang panahon. Pangako ko'y di nababago, ang puso ko'y nananalig sa'yo. Sa'yo lamang nananalig, oh Jesus. Sing ang ngalan mo. Ang ngalan mo, laging kanlungan ko, pag-ibig mo, laging kublihan ko. Ang ngalan mo, laging kanlungan ko, pag-ibig mo. Let's sing ang ngalan mo. Ang ngalan mo, laging kanlungan ko, pag-ibig mo, laging kublihan ko. Ang ngalan mo, laging kanlungan ko, pag-ibig mo. Ang ngalan mo, laging kanlungan ko, pag-ibig mo, laging kublihan ko. Ang ngalan mo, laging kanlungan ko, pag-ibig mo. Ang ngalan mo, ang ngalan mo, laging kanlungan ko, pag-ibig mo, laging kublihan ko. Ang ngalan mo, laging kanlungan ko, pag-ibig mo. Magtitiwala sa'yo, Panginoon. Sandigan ko, ikaw ang sandigan sa habang panahon. Sa'yo lamang magtitiwala, sa'yo, Panginoon. Ikaw ang kailangan sa habang panahon. Nangako ko'y di nababago, ang puso ko'y nananalig sa'yo. Sa'yo lamang, sa'yo lamang magtitiwala, Panginoon. Sandigan, kanlungan ko, galingan ko, ikaw lamang, Jesus, ang papuri ko. Nananalig sa'yo. Yes, Jesus, ikaw lamang ang aming sandigan, Panginoon, sa lahat ng panahon, Father. Ikaw ang aming kailangan at magtitiwala kami sa inyo, Lord. And this is all we pray in Jesus' name. Amen. Amen and amen. Wow. We praise you, Lord our God, and you may all be seated. And it's a blessed Sunday morning po sa bawat isa. And to encourage us sa atin pong tithes and offering this morning, ayan,
Alam nyo, kapag pinag-uusapan po natin ang kayamanan dito sa mundo, the wealth and having possessions in this world, ano po kaya yung nagiging laman ng ating puso? Di ba? Pag sinabing, uy, payayamanin ka ng Lord, at some point ng heart mo, di ba? Parang nagiging excited ka to that promise. We know and we believe that God is the source of everything, di ba? The provision ng ating buhay. At hindi natin mayaalis sa puso natin na maging excited doon sa tinatawag na pag-unlad ng ating buhay. Amen? Because that's part of God's plan sa ating buhay. Amen po? So sa umagang ito, malalaman natin kanino ba nagmumula yung kayamanan? Di ba? Is it something that we acquire with our own hands and we toil every day ng buhay natin at ayan, darating ang kayamanan sa buhay natin? Or is it something that comes from the Lord our God? Basahin po natin yung sa Mga Ngaral, chapter 5, verse 19. Ang sabi po dito, napakagandang karunungan ang inihatid po sa atin dito ng Mga Ngaral. Sabi niya, binibigyan ng Diyos ang bawat tao ng mga pag-aari at kayamanan. Ulitin ko po, sinabi niya, binibigyan ng Diyos ang bawat tao ng mga pag-aari at kayamanan. Hinahayaan niyang pakinabangan nila ang mga ito para matanggap nila ang para sa kanila at magpakasaya sa mga pinaghirapan nila. Ito ang regalo ng Diyos sa kanila. Nakakatuwa na binanggit niya itong karunungan na ang kayamanan at pag-aari dito sa mundo ay nagmumula po pala sa ating Panginoong Diyos. Sabi niya, binibigyan ng Diyos ang bawat tao ng pag-aari at kayamanan. So number 1 na dapat pong taglayin natin, lagi nating tatandaan, sa Diyos po nagmumula ang pag-aari at kayamanan. Amen po ba? So wealth and possession, it comes from the Lord our God. Why? Kasi kung titingnan natin at iisipin natin, nung time na tayo ay pinanganak, sino po ba ang iniluwal na may hawak na ginto? Diba? Paglabas mo sa sinapupunan ng nanay mo, may bit-bit kang ginto. At sasabihin, wow, mayaman na tayo. Diba? Ipinanganak kitang may ginto. Wala pong ganun. Lahat ng tao ipinanganak na walang dala. Amen po ba? At sa kanyang paglaki at pagtanda, unti-unti siya nagkakaroon ng mga kagamitan, mga bagay-bagay, kayamanan. At ito po, mahalagang matutunan natin, ito po ay nagmumula sa Panginoon. Amen? Why? Because when we fully understand this wisdom, it changes the way we view our possession. Kapag nauunawaan po nating lubos na ang kayamanan natin dito sa mundo ay nagmumula sa Diyos, ang karunungang yan, babaguhin po ang pananaw natin sa pagyaman, sa pera, sa salapi dito sa mundo. Titingnan natin ito na ang Panginoon ang ating source at hindi lamang po ang kakayahan natin, ang trabaho natin, ang business natin. Nakikita natin na ang bawat kinikita natin dito sa mundo, mula po yan sa Panginoon. Amen? So it's not something na parang, gigising ako ngayong umaga, sige, pagsusumikapan ko, gagalingan ko sa trabaho, mag-grind ako. Sabi ng mga kabataan ngayon. Di ba, gagalingan ko pa. Bakit? Para yumaman ako. Hindi na po magiging ganon ang magiging karunungan natin. Sa halip makikita natin na, I have the Lord my God. He is the source of my everything. Amen? So tatandaan po natin, sa Diyos nagmumula ang pag-aari at kayamanan. Pangalawang bagay na binanggit niya po dito, aside sa kayamanan, sapat na kaya ito para bigyan tayo ng kasiyahan? Sapat na kaya ang pag-angat sa buhay at kayamanan, paglago ng ating kayamanan para bigyan tayo ng kasiyahan? Sabi po dun sa pangalawang binanggit niya, ang Panginoon ang nagbibigay ng kasiyahan at kapakinabangan sa mga bagay na ito. Nagkakaroon daw po tayo ng kasiyahan, nasa-satisfied tayo sa kayamanan, sa kaunlaran na natatamasa natin dito sa mundo. Bakit? Dahil sa Panginoon. May enjoy natin ang bawat sentavo ng pera na natatanggap natin. Sa anong dahilan? Dahil din po sa Panginoon. So aside sa dami at paglago ng ating kayamanan na binibigay ng Diyos sa atin, meron pa palang mas mahalaga dito. Alam niyo po kung ano? Ito ang kasiyahan at kapakinabangan nito sa ating buhay. Bakit? Maaari po bang yumaman tayo pero hindi natin ma-enjoy ang kayamanan sa mundo? Posible po ba na may milyon ka pero hindi mo ma-enjoy? Sa halip, mas iniisip-isip mo bawat araw, bawat gabi, mas namumblema ka pa? Have you encountered that kind of person? Na maaaring ang sinishare sa'yo, masaya, malaki yung bahay namin, maganda yung garahe namin, marami kaming sasakyan. Pero every time na nakakasalamuha mo siya, nakakausap mo siya, parang mas maraming problema yung taglay niya, kakibat ng kayamanan na meron siya.
that is possible. Bakit? Kasi ang satisfaction sa kayamanan, ang enjoyment sa kayamanan, nagmumula rin po pala yan sa Panginoon. Hindi pala natin may enjoy ang kayamanan sa mundo. Una, kapag mali ang source nito. Pangalawa, kapag wala rin ang Panginoon sa buhay natin. Because, ang sinabi po dito, it is not the wealth itself that will bring joy and satisfaction sa ating buhay. Hindi lamang po kayamanan. It is always the Lord our God. Ang Panginoon po mismo ang magbibigay sa atin ng kasiyahan sa bawat kayamanan na natatanggap natin. So we enjoy and be satisfied with our wealth and possession because God allowed it so. Amen? So we receive wealth, payayamanin, uunlad ka, makakatanggap ka ng pagpapala mula sa Panginoon without any grief, walang agam-agam, walang pag-aalala, walang pangamba. Amen? Hindi man kalakihan po ang kinikita, pero na-enjoy mo, nasa-satisfied ka. Kesa napakalaki ng kinikita mo, pero puno ka ng agam-agam, puro ka ng pangamba, hindi mo ma-enjoy yung kinikita mo dahil maaring may karamdaman ka, maaring sobrang nag-aalala ka, baka maubos agad ang pera mo, unlike the person na may wisdom mula sa Panginoon na ang kayamanan niya ay nagmumula sa Diyos. Amen po? So growing wealth is no longer important. It's the satisfaction and enjoyment. Ito po yung mas nagiging mahalaga. Mas na-enjoy natin yung pagpapala ng Panginoon sa buhay natin. Kahit na hindi ka bilyonaryo sa mundong ito. Bakit? Kasi pinagpala ka ng Panginoon na ating Diyos. Amen? So what should we do? Of course, napakahalaga, panatilihin po natin, let's fear God sa ating buhay. Let's do what is right in His sight. Gawin natin yung tama. Diyan tayo mas pagpapalain ng Panginoon. Diyan tayo mas pauunlarin ng Panginoon. Diyan tayo mas pagkakatiwalaan ng Panginoon ng kayamanan dito sa mundo. Let's honor the Lord, our giver, our source. Let's trust in Him. Patuloy po tayo magtiwala sa Kanya. And of course, let's always be faithful sa Lord na ating Panginoon. Amen po ba? So sa ating church, napakaganda kasi how we handle our finances, ganun din po, lagi tayong pinapaalalahanan. Mas maganda, segregated, organized. Amen? Whether it's our finance, personal finances, or even in our church finances, we are organized. So number 1, yung red po natin, it is our tithes. The 10%, it is not ours. Let's bring it back to the Lord. It belongs to the Lord our God. Sa ating mga offerings, of course, may 3 po tayong color. The blue, it is for our special project. The white one, it is for our Missions and Benevolence Fund. Maaaring makatulong na po ulit tayo. Magba-back to school na ang ating public school. So, every time we give po dito sa white envelope, mission po yan. Makakatulong po tayo sa mga kabataan, sa ating mga campus ministries at sa iba pa. And of course, the brown envelope for our building project. Napakagandang balita pong ihahatid sa atin mamaya. At abangan po natin, let's be faithful in giving po dito sa ating brown envelope. Amen po ba? Let's all stand up and let's pray together. Panginoon naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo, nagbibigay ng papuri, pagsamba, Panginoon. Lord, nagtitiwala kami sa inyo. Alam namin, O God, that you are the source. Sabi ng iyong salita, karunungan na mula kay Solomon, Panginoon, na ikaw mismo ang nagbibigay sa amin, Panginoon, ng kayamanan, ari-arian dito sa lupa, Panginoon. And we acknowledge you, Lord, our God, as the source of our everything in our lives. Whether it's a single peso up to 1 million, Panginoon, anumang kinikita namin, ito po ay mula sa inyo, O God. And so we pray, Father, allow us to enjoy, O God, every single penny, Father, na kinikita namin. Allow us, Lord, to have a good health, O God, and to support our families, O God, to find satisfaction in you, Panginoon. And Lord, today, Father, we will bless you, O God. We will return what it belongs to you, Panginoon, and will be faithful in giving to you, God, our tithes and offering, Lord. Salamat po muli, O God, for this opportunity to bless you, O God. Thank you so much, Lord. And this we pray in Jesus' name. Everybody say, Amen. Let's give to the Lord our tithes and offerings.
Palapan po natin ang Panginoon. Napakaganda, napakasaya na pagmasdan ang mga mananampalataya ay nagsasama-sama sa pagpupuri sa Panginoon. We come to the Lord to worship Him, to celebrate Jesus, and be refreshed. Ano man ang nangyari sa buhay natin ngayong linggo, magsasama-sama tayo para magpuri sa Lord. Amen. Okay, the title of our sermon this morning, Prayer is a Priority. Continuation po ito ng ating series sa book of 1 Timothy. And our passage is in 1 Timothy chapter 2 verses 1 to 8. Let's read it in ESV. First of all, then, I urge that supplications, prayers, intercessions, and thanksgiving be made for all people, for kings and all who are in high positions, that we may lead a peaceful and quiet life, godly and dignified in every way. This is good, and it is pleasing in the sight of God our Savior, who desires all people to be saved and to come to the knowledge of the truth. For there is one God, and there is one mediator between God and men, the man, Christ Jesus, who gave himself as a ransom for all, which is the testimony given at the proper time. For this I was appointed, sabi ni Paul, a preacher and an apostle. I am telling the truth, I am not lying. A teacher. So sino siya? Siya daw po ay appointed preacher, apostle, a teacher of the Gentiles in faith and truth. I desire then that in every place the men should pray, lifting holy hands without anger or quarreling. Let's pray. Lift your hands to Jesus. Lord, Holy Spirit, help me to preach your word with clarity. I pray for all our listeners, lahat po ng hungry ang spirito, uhaw sa salita mo, Panginoon, will have understanding and faith to believe that you are our Lord, our Savior. Keep us firm and immovable, Lord, in our faith, that we may glorify your name in our lives. In Jesus' name we pray. Everyone say, Amen. Palapakan natin uli ang Lord. Make prayer a priority. Gather to pray. Yan ang mensahe ni Paul dito sa chapter 2. Sa chapter 1, si Paul ay nagpaalala. He reminded Timothy to preach sound doctrine. At para tayo ay maging matatag, makalaban tayo ng mabuti. Natutunan nating lumaban tayo ng mabuti sa buhay. Kailangan tama ang ating doctrine. Okay? So, Paul reminded Timothy to preach sound doctrine. Nag-warning siya dahil maraming mga false teachers and false teaching. Hindi tayo makakalaban ng maayos kapag nasa kasinungalingan tayo or nasa fake news tayo. Hindi matibay na tuntungan yon. Okay? Matatag ka kapag ka nakatayo ka sa truth. Kapag totoo, kapag katotohanan, you will become immovable. Di ba? So, kapag sinabi sa'yo, for example, ng isang tao, alam mo, para mabuhay dito sa mundo, yan, magiging matatag ka kung puro candy at cakes lang ang kainin mo. Diba? Pag ginawa mo yon, talagang hindi yun matibay na tuntungan. Mamamali ka. Wrong doctrine leads to wrong way of life. Kaya kunin natin ang tamang turo mula sa salita ng Panginoon. At yun ang paalala ni Paul kay Timothy. Manatili ka dyan, ha? Magstay ka dyan, magturo ka ng sound doctrine, patigilin mo ang mga false teachers, and then ano pang sabi niya? Lumaban ka ng mabuti, fight the good fight of faith, and maintain a clear conscience. Yan. Panatilihin mo na malinis ang konsensya mo. Kasi napakarami po sa paligid nila Timothy ang pwedeng mag-impluwensya sa kanya ng masama. Ang Ephesus ay kilala po sa idolatry, sa temple prostitution. Yan. So for example, ang Quezon City, kilala siya sa saan? Anong tawag sa Quezon City? Wow!
City of Stars. Okay? Di ba? Pag sinabi mong Baguio City, saan siya kilala? Wow, strawberry, sunflower, ano pa? Sayote. Maraming sayote sa Baguio. Di ba? Yun po ang mga pagkakilala natin. Pag sinabi natin Caloocan, yan. Mga batang kanlalu. Di ba? Magigiting. At marami pa tayong mga suggestions, di ba? Nakilala tayo doon kung saan man tayo kilala. Ang Ephesus, doon siya kilala. Meron silang goddess na si Diana. Sipin niyo po yun. Kaya sabi niya, keep a clear conscience and make prayer a priority. Magulo. Di ba? Maraming mga false teachers. Anong suggestion? Mag-pray kayo. Paul reminded Timothy, magkaroon ng prayer meeting. Gawing priority ang prayer. Ano yung purpose ng prayer? Sino ang mga ipagpipray natin? It is important to pray, intercede in our gatherings. Nagpapaalala dito si Paul, yung mga public gatherings ninyo, meetings ninyo, manalangin kayo. Gather to pray. So number 1, lesson, all believers must pray. Sa ating pagtitipon, ano ang wag natin kakaligtaan? So we can fight a good fight of faith, manatili tayong lumalaban ng mabuti, manalangin po tayo. Pray in all our gatherings. Gatherings must be used for intercession and prayer. All believers must pray at all times. For all people, about everything. Let's read the first verse. Sabi niya, una sa lahat, first of all then, I urge, nakikiusap dito, ipinapakiusap ni Pablo. Sabi niya, I urge that supplications, prayers, intercessions, and thanksgivings be made for all people. Ang sabi niya, pa sa verse 2, for kings and all who are in high positions, that we may lead a peaceful and quiet life, godly and dignified in every way. Sabi niya, ipaabot ninyo sa Diyos ang kahilingan nyo, ipanalangin nyo ang mga hari, okay? Ipanalangin nyo sila ng may pasasalamat, ipanalangin natin ang lahat. Grabe. Ito pong pakiusap ni Paul dito, sinasabihan niya sila Timothy at ang lahat ng mananampalataya, maging mapanalanginin kayo. Fight the good fight of faith. Keep a clear conscience. Intercede. So ano po yung mga kinds of prayer ang binanggit dito? Supplication. Ipakiusap ng, ipanalangin nyo ang lahat ng tao. Yung kahilingan natin, yung prayers natin, panalangin, yung intercession natin, mayroong pasasalamat. Tignan natin ano yung mahihiling natin para sa mga taong nasa power and position. Tignan natin ano ang maipagpapasalamat natin para sa kanila. Hanapin natin ano yung maipagpapasalamat natin. Pag pinag-pray natin ang ating kapwa mananampalataya, tignan din natin, ano ang maipagpapasalamat ko? Oh Lord, thank you for this brother, this sister of mine. Na tuwing nakikita ko po siya, nare-refresh ako, nagagalak po ako. O yung gifts niya, napapalakas ako. Hanapin mo ang maipagpapasalamat mo sa ginagawa ng mga high officials. At paano daw natin iparating? Supplication, prayers, intercessions, giving of thanks. All believers must pray. Ipanalangin nyo, yun ang pakiusap niya. So expected na tayo po ay nananalangin. Kaya gamitin natin yung mga extra nating time, personal, at sa mga gatherings natin, isama natin lagi ang pananalangin. Kahapon sa Breakfast Fellowship, we prayed for our project. Sa home or house church,
Ipanalangin ang bawat isa. Ipanalangin ang community. Nalala ko yung gawain sa TS Cruz. Lagi naming ipinagpipray ngayon. Noon yung community, mga kapitbahay. At sino doon yung mga kapitbahay na kasama natin ngayon? Di ba? Sila Jessica, Di Malaluan, Del Rosario, Gelbuena, di ba? Nathan, mga kabataan doon. Pinagpipray natin ang city natin. Mga cities sa ating bansa. All believers must pray sa ating gatherings. Ushers and marshals, in your circle time, gamitin natin ang time natin para magbigay ng paalala at manalangin. Sa mga departamento na nagsasama-sama in our gatherings, maglaan tayo ng time para manalangin para sa lahat. Supplication, prayers, intercessions, giving of thanks. Number 2, all men need prayer. Kung all believers must pray, why? Because all men need prayer. Kailangan ng lahat ng sinong tao ang hindi kailangan ng panalangin? Wala. Lahat tayo kailangan. Ang mga teachers, ipag-pray natin ngayong pasukan. Yan. Ang mga nasa Department of Education, pray for them. Ang ating mga estudyante, pag-pray natin. Public transportation, pray for them. Baguhin natin ang ating gawi. Madalas, ang nasasambit natin, ang nakikita natin, ay yung mga bagay na magpapabagsak sa ating bansa o magpapahina sa atin. Hanapin natin ano rin ang maipagpapasalamat natin sa ating bansa at sa mga taong naglilingkod sa atin. All men need prayer. Pray for your leaders, government leaders, pray for pastors, church leaders, pray for other ministries na kilala mo, mga kaibigan mo na naglilingkod din sa Panginoon. And give thanks to the Lord for them. Let's go to our passage once again. First of all, then, I urge that supplications, prayers, intercessions, and thanksgivings be made for all people, for kings and all who are in high positions. Sino ang emperor no mga panahon na ito? Emperor Nero. And who is Nero? He became a monster leader. And we don't want a leader na nagiging monster. Right? What is our part? Pray. Amen? Pray for our president. Pray for government leaders. Pray for world leaders. Pray for the G7. Ipag-pray po natin ang mga countries dito sa Asia, sa Europe, lahat ng nakapaligid sa atin. Ipanalangin natin sila na hindi sila maging Nero. Na hindi sila maging masamang leader, kundi maging mabuting leader sila sa mga kabataan. Ano ang magagawa natin? Ipanalangin ang ating mga barangay officials. Nakikita po natin yung ating kapaligiran ngayon. Papunta tayo sa election, local election. Ano ang part natin? Pray for them. Sabi dito, I urge that supplications, prayers, intercessions, and thanksgivings be made for all people, for kings and all who are in high positions. And what is our aim? What is the purpose? That we may lead a peaceful and quiet life. Na Lord, gawin nila ng tama ang kanilang duties and responsibilities at kami rin, mabuhay kami ng payapa, ng tahimik, ng may kaayusan. Kasi alam nyo, kapag may kaayusan, may paglago ang ating mga pamumuhay. May pag-spread din po ng gawain ng Panginoon.
And thank God sa ating bansa. Alam niyo po ba? Good news. Welcome ang gospel sa ating mga soldiers, sa ating mga kasundaluan, sa mga kapulisan. In fact, they are hungry for the Word of God. They welcome pastors and evangelists at ang gawain sa sangay ng ating mga government. Thank God! Welcome ang gawain ng Panginoon sa mga eskwelahan. Palapakan natin ang Panginoon. Pray and act. Thank God! Welcome ang mag-pray sa mga schools natin. Thank God, inaalaw ang salitang prayer. Manalangin tayo. Inaalaw ang salita ng Diyos. These are the things na ipagpasalamat natin. Thank God, welcome na mag-gather tayo sa mga public places. You can book yung mga auditoriums, pwede mong ipabook ang mga covered courts para mag-conduct tayo ng VBS, ng Kids Fest, ng mga gawain para sa Panginoon. Kaya magpatuloy tayong manalangin. May kalayaan tayo na mag-organisa ng mga gawain para maipahayag ang salita ng Panginoon sa lahat ng tao dito sa ating bansa. Kaya sabi niya ni Paul, manalangin kayo. Lahat ng mga tao kailangan nila ng panalangin. So sinasabi niya dito, kahit yung emperor ngayon, kailangan niya ng panalangin, kahit ginagawa niyang pansindi ang mga Kristiyano or ilawan sa mga lansangan, kahit sinisindihan niya. At pinipersecute niya ang mga Kristiyano. Pray that we may lead a peaceful and quiet life, godly and dignified in every way. So pray for all. Letter A, pray for those who are in authority. Pray for their what? Pray for their salvation. Pray for the lost. You know what? Prayer pleases God. Nagagalak ang Panginoon kapag tayo ay nananalangin para sa kanila. Why? Nagkakaroon tayo ng puso na katulad ng Panginoong Jesus. Compassionate for the lost. When we pray, ipag-pray natin sila. Tulungan sila ng Diyos. Gabayan sila. Pagpalain sila. Ituwid sila. Pray that believers may live in peace. Na ang mga mananampalataya ay magpatuloy na makasamba sa Panginoon, magawa nila ang kanilang panawagan, magbukas ang mga pintuan, and doors are open nowadays. Lalo pagbalik po ng ating mga buhay-buhay after pandemic, your friends are hungry for the Word of God. Homes are waiting for the gospel. Pray for the lost. Your relatives, they desire to know Jesus. Pray for them and pray that all men may be saved. All men. All? Yes. Even your workmates, classmates, sa ating prayer gatherings. Kaya nabanggit ko po, yung mga Saturday breakfast fellowships po natin, ay magiging prayer meetings po natin. Palapakan natin ang Lord. Come in our prayer meetings. It's time to pray for your teachers, for your classmates, for your friends, na ano? Our goal, maligtas sila. Ang ating mga government officials, makilala nila ang Panginoon. Kahit po ba yung service ko papuntang school, yes, your driver, tricycle driver, your kapitbahay, yes, pray for all people. Kahit po yung supplier namin ng mga materials at ng pagkain, yes. Nung isang araw, kumatok ulit yung nagsusupply sa amin ng eggs.
Okay, naabutan yun ni Brother Rusty pag dumadalaw siya. Madalas kakatok yun. Ma'am, meron pa po? Sabi ko, meron pa. Ma'am, meron pa po? Meron pa. Sabi ko, sorry ang tagal maubos. Kasi hindi ako nagbe-breakfast lately. Yeah. At talaga po, oo, kasi kailangan namin ng maraming materyales. Biniro ko siya. Alright? Papunta na ako sa, pag sinabi niyang, Ma'am, meron pa? Wala na, halika dito. And then pray tayo. But I'm praying for him. Can I hear amen? Kahit po yung dumadaan sa bahay namin na nagtitinda ng taho at balot, yes. Pray for that person in our gathering, in your devotion time. Pray for him. Pray for her. Are we learning? Pray for all people. That all men may be saved. Kahit yung katrabaho mo na taga ibang departamento, yes, pray for that person. Anong department siya? Finance? Ikaw, nasaan ka? IT? Pray for that person. Have a heart like Jesus. Prayer pleases the Lord. Kahit po yung mga nagko-collect ng mga basura namin, once a month? Okay. Once a week? Twice a week? Yes. Pray for all people. Napakaganda po na mapaalalahanan tayo about prayer ngayong fourth quarter natin. Romans 13:1. Let every person be subject to the governing authorities, for there is no authority except from God, and those that exist have been instituted by God. Pray for those who are in authority. Magpasakop tayo sa kanila. Gamitin natin ang ating mga prayer gatherings, ang ating mga pagtitipon, hindi para magsalita at wasakin ang pangalan ng isang tao. Sa pagtitipon ng mga mananampalataya, magtipon tayo para manalangin na sila'y tulungan ng Panginoon. At kung may kailangang itama sa kanila, ang Diyos ang mangusap sa kanila at magpadala ng tao na mangungusap sa kanila, those who are in high possessions. Can I hear amen? Salvation through Jesus Christ alone. Kanina sabi natin, let us pray that all men may be saved. Why? Because salvation is through Jesus Christ alone. Ilapit natin sila sa Panginoong Jesus. Makilala nila na si Jesus, He is the mediator. And that Jesus, He gave His life as a ransom for us, and His message must be preached to all. Pray for your small group leader. Pray for pastors and church leaders. In our devotion, we always pray for church ministries. Di ba? Lahat ng mananampalataya, lahat ng naglilingkod sa Panginoon. So, kumusta? Are we fighting a good fight? Isama natin ang pananalangin sa pakikipaglaban ng mabuti. Lumaban tayo sa pamamagitan ng pananalangin. Pray for our country. Pray for our community. Yan. May kapitbahay ka na hindi sumusunod sa rules and regulation, ipanalangin mo. Minsan itinatawag natin sila sa barangay, ipanalangin din natin sila. Oh, let me share a story kasi na-amaze po ako. Okay? I've been praying sa mga subdivisions. Okay? Pinagpipray ko yung nasa likod namin, Lord, yan. Nakikita mo yung sitwasyon nila. So I pray that the gospel will be preached. I pray that lahat ng pamilya doon ay maabot ng salita ng Panginoon. Recently, alam niyo ang paligid ninyo kapag may naririnig kayo kung anong music, right? May naririnig kang ang music nila doon sa malayo, puro rap songs, you know. Makikilala mo ang pamilya sa mga musika nila.
May kilala mo ang pamilya sa naririnig mo sa kanila. At sa kabilang subdivision, naririnig po namin ang music nila, minsan ang mga masamang balita doon, kung anong nangyayari. And you know what recently, kung anong naririnig namin? Praise and worship, Bible study, the gospel is being preached. Wow. We are praying for all ministries na kumilos sa ating community. Ang sarap na dumami po ang mga gawain. Gawain ng mga churches. Iba-iba man, pero lahat ay gumagawa para sa Panginoon. And sabi ko, Lord, kung sino man ang nakaabot sa pamilyang iyon, na dati walang Bible study ngayon, naririnig namin may nagba-Bible study. Praise God. And recently, ibang naririnig namin sa ibang street. For example, yung mga street sa amin ay Venus, Mars, di ba? Ano ba kami? Polaris. Jupiter. Minsan may tinanong, saan ka nakatira? Sa Earth. Ah, totoo po, Earth ang street namin. Ah, okay. Earth pala yung street nila. Oo nga pala, no? Nasa star tayo, Australia. Okay. Alright. So pag may naringgan kami na, halimbawa yung barangay official, sa kabilang street, nung isang gabi, merong merong gulo. Anong part natin? Lord, we pray that your message will be preached dito sa street na to. Sa Jupiter, sa Venus, sa Mars. Don't get me wrong, those are not planets. Those are streets, okay? Walang tao doon, okay? Alright? So, ano yung mga street sa inyo? Sampaguita, Dahlia, Carnation, di ba? Ninongs and Ninangs Street. Panalangin mo. Okay? Puro sugalan sa kabilang street, panalangin mo yon. Sa isang community, puro nagsasabong sila, nagtatago sila ng mga manok nila para magsabong, and then after that, nag-aaway-away, ipanalangin mo. May isang community, puro sugal naman. Sabi mo, ang tagal na yung patay na yun. Parang 3 buwan na, hindi na naililibing. Ipag-pray mo kasi nagsusugal lamang sila. You pray for them. Pray for all people. Amen? May mga taong nag-pray din sa atin. Gawin din natin. At yun ang encouragement sa atin ngayong umaga. Maging intercessors po tayo. Ang saya ko po pagkakausap ko ang nanay ko at sinasabi niyang, hindi ko kayo nakakalimutang ipanalangin. Paggising ko sa umaga, nagpapasalamat ako sa Panginoon at lahat kayo, isa-isa, pinagpipray ko na. Wow. At nung isang araw, nung kausap ko siya, sabi niya, hello, sino ito? Sabi ko, ay, ang maganda at mabait kong anak. Wow. Sabi ko, wow, iba talaga pag nanay ang kausap mo. Alright. Sabi ko, may hihilingin ito. Meron nga po. Okay. Alright. Balik po tayo. Pray for all people. Just like our grandmoms, grandparents, ang mga nanay at tatay natin, mga intercessors. Pero dagdagan po natin, ipag-pray natin ang lahat. Verse 3, let us continue. This is good, sabi ni Paul, and it is pleasing in the sight of God, our Savior. Prayer pleases God. Kapag inaabot natin ang maraming tao sa pamamagitan ng ating panalangin at ang desire natin at ang panalangin natin ay maligtas sila, that prayer pleases God. Pray for Luzon, Visayas, and Mindanao. Mga kaibigan, kamag-anak, at kahit hindi mo personal nakakilala, ipag-pray mo. Yung mga government officials natin. Alam nyo, may times noon, pinag-pray ko even ang ating kilalang boksingero, si Manny. Lord, ingatan mo siya. Ang laki ng influence niya.
I pray manatili siyang matatag talaga sa faith. Ano man ang nangyayari sa... may mga taong hindi mo kilala pero nadaan sila sa isip mo, nadaanan mo sila sa balita, then you begin to pray for them. Prayer pleases the Lord. Amen? Pray for the first family. This is good and it is pleasing in the sight of God, our Savior, who desires all people to be saved and to come to the knowledge of the truth. Lahat ng mga candidates ngayon, Panginoon, sa barangay 166, 67, 6869, 70, 71, lahat ng malapit sa'yo, anumang barangay ang kinabibilangan mo, pray for all people who desires, because our God, our Savior, He desires that all people will be saved. Lahat ay maligtas, lahat ay makilala nila ang Panginoon. At ang sarap po, lahat yun dalhin sa Lord. Kahit yung mga binibilhan mong tindahan, tindahan ng chicken, wow. Meron kasi kami dito, ang sarap na tindahan ng chicken. Hindi po yun galing sa, sa sabungan. Okay. Binibiro nila kami, baka galing daw yun sa sabungan. No, ilay-hands natin lagi ang sabungan pag dumaraan tayo. Maraming pamilya po ang nawawasak ng sugal. Maraming anak ang hindi nakakatanggap ng tamang oras mula sa magulang dahil may mga magulang na nasa manok na lang po ang oras. Sounds funny pero totoo po, ilay hands natin. May time na nagsara yan, I'm so happy. Bigyan mo sila ng trabaho, Lord, ng ibang work. Pati yung katabi, napatay sindi ang ilaw. Nung nagsara, oh Lord, thank you. Nawala po yung mga kalalakihan at kababaihan dito sa harapan nito. Pray for all people. Hindi ko na alam kung anong nangyari sa mga yon, but I trust the Lord. He answers prayer that pleases Him. Give Him praise. For there is one God, and there is one mediator between God and men, the man Christ Jesus, who gave Himself as a ransom for all, which is the testimony given at the proper time. Yes, Jesus is our only mediator. Kaya pag nanalangin po tayo sa lahat ng tao, hilingin natin lagi ang kaligtasan nila sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Jesus. Hebrews 9:15, for this reason Christ is the mediator of a new covenant, that those who are called may receive the promised eternal inheritance, now that He has died as a ransom to set them free from the sins committed under the first covenant. Jesus is our only mediator na kahit kaibigan mo, kaklase mo, itong mga makakasalamuha mo sa susunod na pasukan, sila'y kasali kasama sa prayer list mo. I love what J.C. Ryle said about our Jesus, our Savior. Sabi niya, there is only one door, one bridge, one ladder between earth and heaven, the crucified Son of God. Na lahat ay lumapit sa Panginoon. Na lahat sa Panginoong Jesus magsuko ng kanilang buhay. Yes, si Jesus lamang po ang tulay, ang daan, ang hagdan. Sa Ilocano, ang rangtay. Sa French, ang pont. Sa Spanish, ang el puente. Siya lang ang bridge. Siya lang ang mediator. Siya lang ang ladder. Amen? Our way, our gate, walang iba. Lahat makakilala sa Kanya. So again, He is the mediator. He gave His life as a ransom. His message must be preached to all. And letter D, messengers must teach the truth. Sabi ni Paul sa verse 7, for this I was appointed a preacher and an apostle. I am telling the truth. I am not lying. A teacher of the Gentiles in faith and truth. So kung alam natin na si Jesus ang only way, the message, the bridge,
tandaan din po natin, messengers must teach the truth. Must share the gospel. Saan tayo itinanim ng Panginoon? You are a student? Then pray for your classmates na sila din ay maligtas. That's our goal. Magliwanag tayo. Maisama natin sila sa Panginoon. Ikaw ay athlete, then your co-players. Nagzuzumba ka sa community, you pray for them na mga kasamahan mo sa pag-i-ehersisyo tuwing umaga, ng Sabado ay maligtas kay Kristo. Ikaw ay nagtitinda, mga kasamahan mong tindero sa iyong street, lahat din sila ay makakilala kay Kristo. Ano ang iyong kalagayan ngayon? Co-parent. Di ba? Mga kasamahan sa trabaho, pray for them. Sabi ni Paul, appointed siya sa preacher, apostle, a teacher. Yun ang dahilan daw. Ano ang dahilan? Bakit siya na-appoint na preacher, teacher, apostle? Lahat ay maligtas sa pamamagitan ni Hesukristo. Ito ang dahilan, sabi niya, kung bakit nangangaral siya. Nagpapakahirap po siya sa kanyang assignment. And number 3, our last point, the last but not the least, pray with integrity. Ito yung condition kapag ka nag-pray tayo, may integridad. Again, sa chapter 1, ang sabi ni Paul kay Timothy, panatilihin mong malinis ang conscience mo. Pure heart, clear conscience. Balikan natin, ano ba yung background ng Ephesus? Ano ba ang background ng lugar? Kilala siya sa temple prostitution. Isipin niyo po, pupunta sila doon sa mga pagsamba sa Diyos-Diyosan. Makikipagtalik sila bilang ito'y pagsamba at handog. Isipin niyo po yun. And yun ay acceptable sa kanila. Kaya sabi niya, panatilihin mo na malinis ang puso mo at ang konsensya mo. And here, pray with integrity. Sabi sa verse 8, I desire then that in every place the men should pray, lifting holy hands. Ano ang ipinapahiwatig kapag nag-pray na itinataas ang kamay ng mga panahon na yon? Pag sinabing, pray lifting holy hands with uplifted hand, you are sending a message that, Lord, nandito ako sa iyo, nananalangin, sumasamba sa iyo. You are sending a message that you have nothing to do with impure things around you. My heart is pure, my conscience is clear. Kaya pray with integrity. Merong transparency sa Panginoon. Na, Lord, nandito ako with a clear conscience. May integrity. May mga temptations around me, but I am here, lifting holy hands to you. Pero kung may kailangan tayong ihingi ng tawad, then lumapit tayo sa Panginoon as a sign of surrender naman ang ating pagtaas ng ating mga kamay. Kaya nasabi ni Paul, I desire that in every place the men should pray lifting holy hands. Kaya nakasanayan na rin natin when we praise, when we worship, we lift our hands to the Lord. Dahil yun po ang background ng lugar na ito. Saan kilala ang iyong lugar? Maraming sugalan? Saan kilala ang ating lugar? Prostitution and adultery? Di ba? Keep your life pure. Keep your heart clear, your conscience clear. Can I hear amen? So when we come to the Lord,
He will listen to our prayers. Lifting holy hands. Ano pa? Without anger or quarreling. The importance of controlling our desires and the importance of controlling our emotions. Kumusta ang ating emosyon ngayong linggong ito? Our words, our actions. Amen? Naipasa natin. Thank you, Lord. Tumaas na ang aking patience, ang aking self-control. And always ask the Holy Spirit, Holy Spirit, help me, empower me. Natitempt ka na magsalita ng dire-diretso, out of control, pray first. Go to your room, lock it, talk to the Holy Spirit. Nasa office ka, pumunta ka sa isang corner, manalangin nang sa ganun, pag nag-approach ka, assertive. Direct, right words, correct, and with controlled emotion. Can I hear amen? And then, makakapunta ka sa Panginoon ng may pananalangin. Lord, help me. Is there any anger? Or gustong-gusto ko ba yung pakikipagtalo? Maraming tao sa panahon ni Timothy nakikipagtalo. Ang gusto'y pakikipagtalo at patunayan kung sino ang magaling sa kanila, sino ang tama. Ang hirap mag-pray pag galing ka sa away, right? Diba, makakaaway nyo lang. And then, tara, pray tayo. Kaya mo bang ganon? Diba? Nagpalitan kayo ng masasakit na salita and then, uy, kain tayo, masarap, let's pray. Can you do that? No, let's resolve first. Let's sit down. I'm sorry, nasabi ko ito. Inaamin ko, ito yung mga mali ko. 10 ang mali ko, pero ikaw 20. Huwag mo nang gawin ganon, okay? Aminin mo na lang yung mali mo. And then, ako din. Okay, ito yung mali ko. Yan. Thank you. Umamin ka, aamin na rin ako. Tapos, and then let's pray. Let's enjoy our meal. Amen? So, ganun din sa Panginoon. Makipag-ayos tayo sa Diyos at dalhin natin lahat ng ating panalangin sa Kanya. Did we learn something today? James 5:16, therefore confess your sins to one another and pray for one another that you may be healed. The prayer of a righteous person has great power as it is working. Manatili po tayong mamuhay na buhay ang relasyon sa Panginoong Jesus, maayos ang ating connection sa Kanya. Proverbs 15:8, the sacrifice of the wicked is an abomination to the Lord, but the prayer of the upright is acceptable to Him. When we come to the Lord, pakikinggan niya ang ating panalangin. Makipag-ayos tayo sa Lord. Kumusta ang ating conscience, ang ating puso, ang ating isipan at ang ating mga kamay? Tayo po tayo, magpalinis tayo sa Panginoon. Let's sing sa piling mo. Sa piling mo, O Diyos, pag ang bako'y naglalaho, ako ay kakamit sa iyo, sa yakap mo, O Diyos. Mayapang puso ang nais ko, laging magmumula sa'yo, nagtitiwala
your hands to the Lord and pray a prayer of repentance. If there is anything nais mong ihingi ng tawad sa Panginoon, magpalinis tayo sa Kanya. Kailangan mo ng kalakasan at karunungan ngayon sa isang malaking desisyon. Ask the Holy Spirit to give you wisdom and guide you. Nais mong magbigay ng pasasalamat, panalangin ng pasasalamat. Thank the Lord. Purihin mo siya. Sambahin mo siya. Oh God, thank you for teaching us today through your word. I pray, Father, habang nakataas ang kamay ng aking mga brothers and sisters, Lord, empower them to walk in your righteousness and holiness. If there is any impure thing in their hearts, Lord, linisin niyo po ang bawat isa sa amin at patawarin. At sino man po ang may karamdaman, pagalingin niyo po kami. Bigyan ng kakayahan, O Diyos, kung kailangan magpagamot. Provide our needs. And I ask for your healing miracle, Lord, sa bawat isa na sa iyo lamang umaasa at nagtitiwala sa kanilang pangangailangan. Sa lahat, Lord, ng may mga financial woes and troubles, Father, I pray for an open heaven blessing sa kanilang pangangailangan. Hindi po sila magkulang sa kanilang pagtitiwala. Mapatunayan nila, kayo ay tapat sa kanilang buhay. At sa bawat pamilya na merong hindi pagkakaunawaan, dalangin ko po ang pag-ibig, pagpapatawaran, kaayusan. Restoration and reconciliation, Lord, ay ibuhos nyo sa bawat tahanan po namin. At sa naguguluhan sa buhay, bigyan mo po sila ng kapayapaan. O Lord, with our hearts and hands lifted up to you, we thank you for allowing us to hear your voice through the written word. Lord, hear our prayers today. Make our hearts full of compassion for the lost, for those who are in authority. May your word penetrate their homes and their hearts. Those who are leading churches, oh God, make their hearts pure and may they find strength in you, always serving you till the end of time. And Lord, the people around us, we pray that they will learn to love you, to put their faith in you. Our workmates, classmates, bosses, relatives, friends, best friend, oh God, lahat sila. Ibigin ka ng tunay, igalang ka sa kanilang buhay. At lahat kami, Panginoon, magpapatuloy na maglilingkod sa mga taong pinagkatiwala mo sa amin sa pamamagitan ng panalangin. Thank you. Binigyan mo kami ng panibagong puso at lakas ngayong araw na to. Lahat ng papuri sa iyo lamang. In Jesus' name we pray. And everyone said, palakpakan po natin ang Panginoon. God bless you, your small group, your family time. See you again next week.